Tumingin ang dalaga sa binata nang nag-aakusang tingin. Nakangiti lang ito sa kanya. Napalunok siya. Ikaw ba ang nagpadukot sa akin, Ram? Tanong niya dito. Binigyan lang siya nito ng ngiting makakasagot sa tanong niya. Isang klase ng ngiting nagsasabi na, "Oo, ako nga at wala nang iba." Ang ibinigay nito sa kanya. Napaupo siya sa buhanginan. Hindi na niya kailangan pang ulit-ulitin ang tanong niya sa binata. Ang hindi lang niya maintindihan kung bakit siya nito pinadukot. Matagal sila nitong hindi nagkita. Kaya paano nito gagawin yun sa kanya? Wala na silang koneksyon pa nito maliban sa kanilang nakaraan. At ang nakaraang yun, halos mabaon na niya sa limot. Tulad ng mga bagay na ibinabaon sa lupa at hindi na muling nakikita pa. Bakit? Bakit ginawa mo yun sa akin, Ram? Naguguluhan niyang tanong dito. Pakiramdam niya hindi siya makatayo dahil baka mabuwal lang siya kapag ginawa niya yun. She asked herself, bakit nito nagawa sa kanya ang bagay na yun? Naging mabuti naman dito ang pamilya niya nang nagtatrabaho pa ito sa kanila bilang isang houseboy. Yes, isa lang itong houseboy sa bahay nila 6 na taon na ang nakakaraan. Naging maayos naman ang pamilya niya dito at pinakikisamahan na parang isang kapamilya. Kahit na hindi pa naman nila ito lubusang kilala noong unang beses itong sumalta sa bahay nila. Pinagkatiwalaan na kaagad ito ng kanyang mga magulang. Kaya anong dahilan nito para padukot siya? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa tagapagmana siya ng hotel ng kanilang pamilya? Baka nga, palaboy nga lang pala ito noon nang makita ng mga magulang nila noon. Isa lang itong mahirap at walang pamilya na naging houseboy sa kanila. Kailangan mo pa bang itanong kung bakit, Catherine? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo ang dahilan? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin noon? Nakalimutan mo na bang ako lang naman ang lalaki pinaglaruan mo noon? Nakalimutan mo na ba ang masasakit na salitang binitawan mo sa akin? Matapos mo ko itratong parang laruan lang? Ang pagtapak sa pagkatao ko na parang hindi ako isang tao na may pakiramdam din. Nakalimutan mo na, Catherine? Alalahanin mo ang araw na sinaktan mo at dinurog mo na parang pamintang puso ko. Alalahanin mo muna ang bagay na yun. Bago mo sa akin itanong kung bakit ko ginawa to sa'yo. Litan niya ng binata sa kanya. Nilinga niya ang binata. Mababasa sa mukha nito ang halo-halong emosyon hindi niya inakala. Napatunguli siya. Nakadama siya ng pagka-guilt sa nakitang sakit sa mga mata nito. She was aware that she had hurt him in the past. Of course, hindi niya nakakalimutan ang ginawa sa binata. Hindi niya malilimutan ang araw na yon. Because that day is the day that she had caused him all the hatred she is now seeing on his face. 6 years ago. Catherine! Umiwas siya nang makitang nasa likod ni si Ram. Wala siya sa mood para sa mga drama nito. Pagod siya para patulan pa ang mga kakornihan nito. Galing siya sa swimming practice niya, kaya pagod na pagod siya. Ang ligalig pa ng coach niya kanina. Wala din siya sa mood para marinig pa ang gustong sabihin sa kanya ni Ram. Alam na naman ang balak nitong sabihin sa kanya. And she was sure that it is about their relationship. Oo, ang tungkol sa relasyon nila. Hindi nga niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang kokote na sinagot niya ang lalaki. Wala yata siya sa kanyang sarili nang sagutin niya ito at makipagrelasyon dito. Napaka-corny nito at wala yatang araw na hindi niya naririnig ang I love yous na parang sirang plaka na paulit-ulit lang. Ram, pagod ako ngayon kaya please lang, tigilan mo muna ako. Sabi niya nang maabutan siya ng binata. Hinarap niya ito. Nakikiusap ako, Ram. Tigilan mo ako. Pagod na pagod ako ngayon kaya tantanan mo ako. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay nito sa balikat niya, ngunit lalong humigpit ang kapit nito. Tila walang balak na tantanan siya. Sinisira talaga nito ang mood niya. Please naman, Catherine. Mag-usap naman tayo. Mahigit 1 linggo mo na akong hindi kinakausap. Iniiwasan mo ata ako eh. Sabihin mo, may problema ba sa akin? Wala akong problema sa'yo. Mahirap pa itong makaintindi na wala nga talaga siyang gana na makipag-usap. Hindi ba nito naiintindihan na ayaw niya ito makaharap? Alam niya kung bakit ganito ang kagustuhan na makausap siya. Dahil sa magkasintahan sila. Mag-on, mag-boyfriend, mag-jowa o kahit anong itawag doon. Basta yun ang estado nila. Ngunit, lihim lang yun sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang mga kaibigan na kapwa galing sa mayamang angkan. Baka pagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan kapag nalaman ng mga ito na nakikipagrelasyon siya sa kanilang houseboy. Baka mawala rin ang mga friends at followers niya sa Facebook. At isa pa, hindi naman niya sineseryosong binata.
Isa lang ito sa houseboy nila at laruan lang niya itong maituturing. Isang laruan na pinagsasawaan lang. Inaamin niyang kahit papano attracted siya sa binata. Hindi naman kasi ito pangit dahil kung tutusin, napakagwapo nito. Mestizo ito na binagay ng matangos na ilong. Mapupulang labi at kulay asul na mga mata na marahil namana nito sa ama nito na hindi niya alam kung ano ang lahi. Basta alam niyang isang Pinay ang ina nito. Wala siya masyadong alam dito sa pribadong buhay nito. Hindi na niya inalam pa yun. Matipuno ito at may taas na animo isang basketball player. Malinis din ito sa pangangatawan, lalo na sa muka na wala yatang kababakasan ng blackheads. Pareho silang nasa 19 na taong gulang at parehong nag-aaral sa pribadong universidad na pinag-aaralan niya. Ang kanyang ama ang nagsisilbing sponsor nito sa kursong kinuha nito. Business management ang kurso nito habang business administration ang kanya. Kung walang problema, bakit mo ko iniwasan ng todo? Dahil gusto ko. May halo ng inis ang tono ng pananalita niya. Bakit nga? Dahil gusto ko nga. Sagot pa niya. Hindi niya alam kung bobo ba talaga ito para hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ganito ba to kamangmang? Akala pa naman niya matalino ito. Balita kasi niya sa daddy niya, matataas ang marka nito. Lalo na sa math subject. Pero wala man lang common sense. Ano ba, Catherine? Sagutin mo naman ako na maayos. Ang kulay asul nitong mata ay nagsusumamo sa kanya. Napaka-dramatic talaga nito. Bakit hindi na lang ito mag-artista? Baka yumaman pa ito kapag pumasok ito sa showbiz. Siguradong maraming baklang talent manager ang maghahabol dito. Sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Sawa na ako sa iyo, Ram. Natigalgal ito sa sinabi niya. Hindi ito nakahuma sa kinatatayuan. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Sawa na ako sa'yo. Sawang-sawa na. Ano, ulitin ko pa? Kita niya ang sakit sa mga mata nito. She will say what she want. Ganun siya. Kahit na may masaktan sa sinabi niya, wala siyang pakialam. Bakit? Bakit, Catherine? May pait sa tono ng boses nito. Halata sa mukha nitong nasaktan niya ito. Nangingilid ang mga luha nito na anumang oras maaaring tumulo na. Kulang pa ba ang pagmamahal ko sa iyo para magsawa ka sa akin, Catherine? Kulang pa ba yun para ganituhin mo ako? Tumawa siya. Yung klaseng tawa na nakakaloko. Pagmamahal? Makakain ko ba ang pagmamahal mo? Di ba hindi? At saka, akala mo ba seryoso ako sa iyo, Ram? Hindi. Bakit nga ba naman ako magseseryoso sa katulad mo? You are just a houseboy here. Tauhan ka lang sa pamamahay na to. You take orders like a slave here. At sino ba ako? I am daughter of your boss. Anak ako ng amo mo. Kaya patuloy mo ng pangarap mo na talaga may gusto ako sa'yo. Dahil napaka-imposible nun. For me, you are just a toy. Ano yung excitement? Oo nga. Natrak ako sa'yo nung una. That's because of your face and body. Pero hanggang doon lang yun, Ram. Hindi kita minahal. Hindi ako kontento at hindi ako mapapakain ng kagapuhan at kamatsyuhan mo. Magkaiba tayo ng inaapakan. Ikaw nasa putikan, ako nasa semento. So if I were you, hindi ako mangangarap na napakataas. Pinagmumukha mo lang kaawa-awang sarili mo. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya. Nasabi na niya ang gusto niyang sabihin. She didn't bother to look back. Nakakasigurado siyang makikita lang niya ang luha nito na nag-uunahang pumatak. She has no time for dramas. Hindi naman niya intensyon na saktan ito. Kung anong sinabi niya yun ang katotohanan. Reality hurts. Pero kailangan niyang gisingin ito sa kahibangan nito. Higit na ayaw na rin niyang pahabain pa ang sekretong relasyon nila. Baka malaman pa ng magulang niya ang relasyon nila at magalit ang mga ito. Akala niya mahihirapan pa siya sa pag-iwas kay Ram. Ngunit yun na pala ang huling beses na magkakausap sila. At yun na rin ang huling araw na makikita niya ito. Dahil kinabukasan, nalaman na lang niya sa kanyang magulang na nag-resign na ito at umalis na sa kanilang bahay. Titigil na rin ito sa pag-aaral sa university na pinapasukan nila. Her parents went shocked but they respect Ram's decision. Pinakawalan nito ng daddy niya. Sa huling sandali, hindi niya nakita ito. Hindi man lang siya nakapag-goodbye. Lumuwag ang dibdib niya na hindi na ito makikita pa. But she felt guilty too. Aware siya na siya ang dahilan ng biglaang pag-alis nito. Siya ang dahilan kung bakit umalis ito sa bahay nila. Yun lang ang tanging malinaw sa kanya. Hindi siya makahuma matapos magbalik tanaw sa huli nilang pag-uusap ng binata.
Ang araw na yon ay naging malinaw na ulit sa kanyang alaala. Bakit niya makakalimutan ang araw na yon? He made him feel so guilty. Parang naging kasalanan pa niya na hindi natuloy ang pag-aaral nito. Kinain siya ng konsensya niya. Inisip niya na naglaho na ang pangarap nitong umunlad ang buhay dahil sa mga matatalim na salitang binitawan niya. Ilang araw siyang hindi pinatulog nito. Matagal na nga bago niya makalimutan ang bagay na yun. Naging busy na siya sa pag-aaral at sa pag-ensayo sa mga papalapit na swimming competitions niya. Nang lubos nang makabawi, tumayo siya. Hinarap niya ang binata na nooy pinagmalupitan niya. Nakatingin to sa kanya. Wala siyang nababasang emosyon sa mga mata nito. Hindi katulad dati na isang tingin pa lang niya sa asul na mata nito. Alam na niya kung ano nasa isip nito. Kung anong nararamdaman kahit sa pisikal na aspeto. Malayo na rin ito sa Ram na nakilala niya dati. Mas mahubog na ang matipuno nitong pangangatawan. Alagang-alaga sa workout. Ang itsura naman ito nag-matured pa. At kung ang dati nitong mukha ay maamo, ngayon naman ay masasabing dangerously handsome. His eyes, his nose, his lips become so nice. In short, the Ram she is now facing at is a certified hottie. Pwedeng-pwede na maging ultimate heartthrob sa Hollywood ang mukha nito. Stop staring at me like that, Katrin. I know I've changed a lot in physical aspects. Alam ko mas gumanda lalaki ako at mas naging kaakit-akit sa paningin mo. Kaya huwag ka na mag-abala na sabihin sa akin ang tungkol dyan. Thank you very much. Araganting wika nito. Tumaas ang kilay ng dalaga. Hindi lang pisikal na anyo nito ang nagbago, pati na ang pananalita nito. Napaka-sarcastic nito. Tila bilib na bilib ito sa sarili. Wala na ang dating Ram, tila hinubog na ng mga nagdaang taon ang pagkatao nito. Yes, I wouldn't bother myself how much you change yourself, but I would bother asking why you asked those men to abduct me. Tanong niya dito, mariin at nagpipigil na sumambulat ang nararamdaman niyang galit para sa lalaki. Hinaluan din niya na pagiging sarcastic ang tono niya dito. Ninisian lang siya nito. Good thing you asked, Katrin. Bakit nga, Ram? Are you taking your revenge because of what I did to you before? Are you still bitter, ha? Ngumisi din siya tulad nito. Marahil nga bitter ito kaya nito nagawang ipadukot siya. Baka hindi pa nito nakukuhang makamove on sa nangyari noon. Naghihiganti ito kaya nagawa nitong ipadukot siya. Nagpakawala ito ng malakas sa tawa. Pagkatapos niyang magsalita, napakahunot naman ang kanyang noo. And what is that for, Ram? Hindi yun ang dahilan, Katrin. He said huskily. Eh ano? Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mata na parang may nagbabagang apoy na nakalarawan sa asul nitong mata. What I want is to claim what is really mine. Yung sa umpisa palang ayakin na. At ngayon, nandito ka sa teritoryo ko, kung saan ang lahat ng bagay na nakikita mo pagmamayari ko. At kasama ka na dun, Katrin. You are mine alone. What? Nababaliw ka na ba? Sana nga nababaliw lang ako, pero hindi. Seryoso ako. Akin ka na mula ngayon, Katrin. Sa umpisa palang ayakin ka na. Bago pa siya makapag-react sa sinabi nito, agresibo nitong hinatak ang bewang niya at inangkin ang kanyang labi. Sa puntong yun, hindi siya makahuma, hindi siya nakakibo. Mukhang pagbabayaran nga niya ang kanyang kasalanan dito noon sa pamamagitan niya. Ilang segundong lumipas bago nag-process sa kanya ang ginagawang pag-angkin ni Ram sa kanyang labi. He is kissing her like she was his lover. Ngunit nababalo na ata siya dahil hindi man lang niya ito magawang maitulak. Tila wala siyang kakayahan. Baliw na nga ata siya dahil nakakaramdam siya ng masarap na pakiramdam sa paglapat at paggalaw ng labi nito. Bukod doon may init na nabubuo sa kanya. Hindi niya may tatanggi na nagugustuhan ng traidor niyang katawan ang ginagawa nito. Hindi niya masasabing noon lang siya nahalikan. Truth is, marami na siyang naging boyfriend mula nung high school pa. Ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng kakaibang pakiramdam na para bang her body want this. Ram's way of kissing her is different from the way other men kiss her. It's full of passion and romance. Hindi niya namalayan na tumigil na ito sa paghalik sa kanya. Kaya ang itsura niya parang isang tanga na nakapikit at naghihintay na madampilan ulit ng labi nito. Sinalubong siya na nakangising mukha nito nang magdilat siya ng mata. Napahiya siya sa sarili. Nasisituloy niya ang sarili na kung hindi ba naman siya nawala sa sarili at nadala sa halik nito, hindi siya nagmukhang tanga. No, hindi dapat siya magmukhang ganun sa harap nito.
Siya pa rin si Catherine Aguirre at hindi siya dapat magpaapekto sa ginawa nito. She composed herself and faced him with a fierce look. So, that is what you only want from me, Ram? Ang babaw mo naman. You abduct me just because you want to have me? How pathetic you are. She said frankly. Tumaas ang sulok na labi nito. Say what you want, Catherine. Total wala naman akong balak na ibalik ka sa inyo without you becoming mine. Me? Becoming yours? Well, maybe. That will just be your dream forever, Ram. That is not just a dream from now on, Catherine. You are mine. Pero kung ipagpipilitan mo na hanggang pangarap lang na maging akin ka, okay. Kaya pala ibang reaksyon ng katawan mo sa halik ko. Pagkasabi nito nun, tumalikod na ito. Pinabayaan niya ito. Bahala itong umasa pero hindi niya papayagan na makuha siya nito. Hindi siya papayag na maangkin siya nito. Hindi siya hangal. She would die first before letting him. Naghihiganti lang ito sa kanya. Hindi pa rin talaga ito nakaka-move on. Grabe, 6 na taon nang nakakaraan. Hindi ba nito alam ang salitang move on? Tatalikod na din sana siya nang maalala niyang wala na pala siya sa Aguirre Island at nilalamig na din siya dahil basa ang kanyang suot na cocktail. Nangangati na din ang katawan niya dahil sa buhangin na pumasok sa kanyang damit. Kailangan niya maligo. She needs a shower. Kailangan na rin niya ng panibagong damit. Shucks, nanlalagkit na siya. Dumagdag pa ang kumukulo na rin ang tiyan niya. Hindi pa nga pala siya kumakain kahit nung sumama siya sa mga lalaking inutusan ni Ram na kumuha sa kanya. Naisip niya bigla si Ram. Ito ang nagpadukot sa kanya kaya nakarating siya sa isla nito. Kaya nararapat na ito rin ang bahala ng lahat ng pangangailangan niya. Hinanap ng mata niya si Ram pero hindi na mahagilap ng kanyang mata ang binata. Utda, kailangan niya ito. Baka mamatay siya sa kate, sa dumi, sa gutom at sa lamig sa islang yon kapag hindi niya nakuha ang mga kailangan niya na pang-araw-araw. Tumakbo siya papunta sa tinatahak nitong daan kanina. Takbo lang siya ng takbo hanggang sa marating niya ang isang villa na Spanish style ang pagkakadesenyo. Namangha siya sa ganda nun. Kay Ram ba to? Natanong niya sa sarili. Mansion style ang dating noon para sa kanya. Malaki ito at daig pa ang bahay nila sa Maynila. Mga ilang minuto siyang nakatitig sa bahay na yon. Hindi siya makahuma, kaya nagulat siya nang may umakbay sa kanya at nagsalita. So I guess you already changed your mind? Hindi siya makahuma sa sinabi nito. Nagbago na nga ba ang isip niya? Wala siyang choice ngayon. She has to be practical. And to accept him is the way para makabalik din siya sa Aguirre Island. Hindi siya makakabalik sa dati niyang buhay kung walang tutulong sa kanya. Ang lalaki ang magiging susi niya. Marahan siyang tumango bilang pag-oo. Nakita niya sa sulok ng kaning mata ang ngiting sumilay sa labi ni Ram at narinig niyang nagsalita ito. Welcome to my paradise, baby. Kay Ram nga kaya ang buong islang ito? Sino kaya ang tumulong dito para magtagumpay?